Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Sa meron tayong pag-uusapan ngayon, ito ay galing sa GMA News, no? Sa resibo, dalawang albularyo nagmimina ng ginto o nanoloko para magkapera. Magandang topic ito sa gabi kasi involved dito yung yung paniniwala sa albularyo eh. So, natin to mga kababayan. Reakan nga natin. Dalawang albularyo/minero manggagamot na mining in tandem pa. Baka sa sisingiling halaga, Mining in mag-uukay sila sa bakuran ng kanilang customer para makuha raw ng mga alaga nilang laman lupa ang sangkatutak na ginto. 'Di ba? Alagang 'di ba yan tayo eh. Ito yung sinasabi ko, no. Kaya nga kahit papaano paunti-unti yung trabaho nila 88 na yan, nila kailangan talaga may magsalita. 'Di ba? Although na pailan-ilan lang yung nanonood sa akin or pailan-ilan lang yung nako-convince ko, kailangan talaga may magsalita. Hindi mo pwede kasing igalang lagi yung mga ganyan. 'Di ba? Minsan hinihintay nating lumala yung sitwasyon eh. Nung una, alam mo yan sila 88 no, nung una harmless yung ginagawa no. Yung alam mo naghahunting kami dito sa lugar. Pansin mo yung mga yung mga lumang video niya ni 88. Naghahunting kami sa lugar namin ng aswang, 'di ba? Nung una medyo harmless eh. Yung parang movie lang 'yan, 'di ba? Parang movie lang 'yan. Pero hindi mo naiintindihan, napapaniwala na nila yung mga tao. Biglang nagbebenta na sila ng mga ugat-ugat na gamot daw sa venom ng ahas. Nagbebenta sila nun. 'Di ba? Totoo ba 'yon? Kagaguhan 'yon kahit mag-research kayo. Walang langis-langis o ugat-ugat na pwedeng igamot sa venom ng ahas. Anti-venom ang kailangan doon. Tapos gamot sa diabetes? Hindi nyo naiintindihan, unti-unti na tayo inuulol nila. Ewan ko bakit, hindi ko maintindihan sa kababayan natin, no? Naiinggit ka lang. Hanggang sa lumala na, no? Marami na naloko. Parang yung kay FLM, di ba? Minsan sa kababayan natin, hindi ko naiintindihan kung sobrang na ba yung katangahan o hindi. Ako po ay hindi matalinong tao. Kung titingnan nyo record ko, pasang-awa ako nung high school, pati nung college ako, ang dami kong tres. Hindi ako Dean's Listers nung araw. Hindi ako top notcher, pero kahit pa paano, nadidetermine ko kung ano yung peke sa hindi. Di ba? Dapat kayo din. Most of you, lalo na yung mga OFW na madaling nadadala sa ganito, no? Nakapunta kayo dyan sa ibang bansa, ibig sabihin matalino kayo. Hindi ko lang naiintindihan bakit, parang, ewan ko ba? Jackpot o bokya nga ba ang sinasabing ginto sa bakuran? Dalawang fake dealers sa Nueva Ecija timbog sa magkaiwalay na operasyon ay sinagawa ng Criminal Investigation and Detection Unit, Nueva Ecija, Provincial Field Unit o CIDG Nueva Ecija PFU. Nangulimbat daw ang mga ito ng higit kumulang 13 million pesos. Wow! Wow! Sabi nga ni Kuya Red, wow! 13 million, mag-albularyo na lang kaya ako. Ano ba, ang puhunan lang naman dyan, panluloko eh. With all due respect, doon sa mga legit na albularyo, I know somewhere out there, alam mo, yung pag-aalbularyo naman kasi, pag-aalbularyo itself kasi legit yan eh. Di ba ang etymology, o yung etymology ng word na albularyo, galing sa herbularyo yan, di ba? Yung ibig sabihin, yung mga gumagamit ng halamang gamot, di ba? Proven naman ng science na may mga halamang gamot eh. 'Di ba? Pero sometimes kasi nag-evolve na yung mga albularyo na yan nung nagkaroon na ng breakthrough sa medicine. Kasi yung mga albularyo na yan, parang sorry napindot ko eh. Yung mga albularyo na yan yung mga doctors sa mga baryo eh. Nung hindi pa masyadong sikat yung western medicine nung araw,
Tayo mga Pilipino may ganyan na tayo. May mga herbularyo na tayo noon. Yun ang ano nila. Pero due to development ng mga mainstream na drugs, yung mga gamot-gamot, 'di ba? Parang mas nagiging reliable kasi yun eh. Although na effective din naman yung mga halamang gamot na ginagamit ng mga albularyo noon. Pero mas convenient na kasi ngayon ang uminom ng gamot na yung talagang nabibili sa pharmacy o sa Mercury Drugs, yung mga ganon. Mas convenient na yon. At talagang yan kasing mga halamang gamot, didikdikin mo pa yan or pakukuluan pa. Ayun, iinumin mo na lang. Nag-decline na ngayon yung yung popularity ng mga herbularyo. Dahil doon, parang gumawa na sila ng sarili nilang style, no? Nagbabago na yung due to evolution, yan na yung mga gamot spiritual, yan na, 'di ba? Diyan na papasok 'yon. Yung mga ora-orasyon, 'di ba? Yung mga kulam-kulam. 'Di ba? Diyan na tumubo sa kanila 'yon. Dahil yun na lang kasi ang nagiging paraan nila para maging unique sila sa modern na manggagamot, which is yung mga doktor. 'Di ba? At least kahit pa paano may edge sila. Limbawa, may mga sinasabi na hindi daw ma-diagnose, wala daw findings ang doktor. Pagdating sa albularyo, pinaglaruan ng engkanto or may nagkagustong kapre, 'di ba? Yun kasi yung nagiging nila. Kaya hindi sila nawawala sa sirkulasyon ngayon. May sarili silang specialization. Actually, mas medyo nawala na nga yata yung mga herbal sa mga albularyo ngayon eh. More on spiritual na yata ngayon sila eh. 'Di ba? Hindi katulad nung dati. Nung nasa Mindoro ako, may pharmacy kasi kami noon. Medyo naabutan ko pa yan, yung mga albularyo na yan, na yung mga naglalaga ng dahon ng ganito. Pero sa panahon ngayon, parang bibihira na lang yata yung ganun eh. Naalala ko nga yata noon nung bata ako. Siguro mga 5 years old ako. That was 2011. Naalala ko yan yung... Tandaan nyo ha, pharmacist ang nanay ko noon. Pharmacist ang nanay ko. Ang tatay ko, medtech. Diba? Pero naniniwala sa albularyo, men. Yung halimbawa, nadapa ako, no? Tapos masakit yung balikat ko. Idadala ako nung yaya ko nung araw, dun sa, yung nilalagyan ng dahon, malalaman pag hinila yung dahon, malalaman kung may bali o wala. Tanginang yan, no? Lupit ng nanay ko eh, di ba? Instead na dalhin ako sa doktor, doon ako dinadala. Di ba? Pero yun nga, more on spiritual na sila ngayon. Hindi na... Meron pa ba rin bang ganyan? Yung mga naghahalamang gamot pa rin o wala na? Comment nyo nga sa baba, curious ako, no? Yung mga totoong herbularyo. Pero paano nga ba nila natangay ang ganito kalaking halaga mula sa isang padre de pamilya sa Nueva Ecija? Laki, no? Kwento ni Mario, hindi niya tunay na pangalan, maayos at komportable naman ang kanilang buhay. Pero unti-unti itong gumulo simula nang makilala niya si alias Renz na nakapagpagaling daw sa kanyang kamag-anak. Yun eh, 'di ba? May puhunan na pala. Doon nanggaling yung credibility niya nung di umano napagaling niya daw yung may sakit na may kamag-anak siya. 'Di ba? So dahil doon nagkaroon siya ng tiwala. Pero sometimes kasi dapat inimbestigahan din muna kung ano yung reason kung bakit gumaling. Due to albularyo ba or baka mamaya placebo. Kadalasan ganito 'yan may nararamdaman, may sakit sa likod or nilalagnat, no? Tapos kukonsulta sa doktor, niresetahan ka ng gamot. Ang minsan kasi ang thinking ng iba, dapat isang inom mo lang ng gamot, magaling ka na. 'Di ba? Hindi nila alam na yung gamot magta-travel pa yun sa tiyan mo, i-absorb pa ng katawan mo yun. Minsan pinagsabay
masama ang pakiramdam ko, nilagnat ako, pumunta akong doktor. Uminom akong gamot, hindi pa rin ako gumagaling. Nagpa-albularyo ako. Nung nagpa-albularyo ka, ay, nagustuhan ka ng white lady. Or nagustuhan ka ng kapre, ng tikbalang. 'Di ba? Uusukan kita para lubayan ka ng tikbalang. Gumaling ka. 'Di ba? Iisipin mo albularyo yung nagpagaling sa'yo, pero in reality, yung ininom mong gamot ang nagpagaling sa'yo. 'Di ba? Kaya nga minsan iimbestigahan din kung talagang sa albularyo ba talaga gumaling 'yon. Kasi pagka napagaling ka na ng albularyo, yung tiwala mo nandiyan na. Yun na nangyari dito. Simula yan, nung nagkasakit nga yung tiyahin ni Mrs. na taga Valenzuela na kailangan Valenzuela daw. ng albularyo, nakilala lang namin kung gagamutin nga niya yung tiyahin ni Mrs. Pero itong si Renz na nagpapagaling ng sakit, aba, nagpapasakit naman ng bulsa? Ito si Emil Sumangil, parang ginagaya niya yung style ni Mike Enriquez, ano? Mas swak sa akin yung style ni Mike Enriquez eh. Yung mga patawan ni Mike Enriquez sa report niya. Naku po! Di ba gumaganon yun? Yung buhay pa yung investigador dati. Di ba? Kung napapanood niyo yun, yung the way magsalita si Mike Enriquez, nakakatawa talaga. Mario, nag-alok si Renz na maghukay sa kanilang likod bahay dahil mayroon daw ginto. Hanggang sa pumunta nga dito yung albularyo, nagkwento siya sa mga buhay niya. Meron daw siyang hawak na gold bar. Tapos, dyan sa likod bahay niyo, meron din. Matutulungan ko kayo na makuha yan. Ang sabi niya sa amin. Yan, di ba? Diyan nag-i-start yun eh. Since, napadama na kayo, nagkaroon na kayo ng tiwala, abusuhin na yan. Momodosin na kayo. Inuulit ko to be fair naman, hindi naman natin alam na, or halimbawa, hindi naman lahat ng albularyo ganyan. To be fair naman. 'Di ba? Kaya lang, kung iisipin nyo, yung mga doktor nga, meron nang peking nagkalat eh. Mga attorney, may peking abogado eh. 'Di ba? May mga peking engineer eh. 'Di ba? May mga peking ganun na nga. Yun nga, regulated na ng PRC yun Malalaman mo kung peke ang doktor kapag wala siyang lisensya na siya ay doktor. 'Di ba? Dito pa nga lang nahihirapan na tayo ma-determine eh. Lalo na itong mga alin sa mga hanay ng albularyo ang totoo. Mas mahirap na. Kaya kailangan talaga doble ingat eh. Kung magaganyan kayo, talagang suriin nyo talaga. I know, siguro, ako medyo alanganin pa ako pero siguro somewhere out there, or meron naman talagang totoong albularyo, siguro, meron naman, pero mahirap kasi i-determine kung alin dyan ang totoo eh. Pwede kasing magaling lang magsinungaling eh. 'Di ba? Kaya kayo nakukonvince. Kaya, tatanungin ko kayo, yung mga naniniwala sa mga albularyo dyan, sa mga manghuhula, or sa kahit anong spiritual, ano yung nagiging basihan nyo? Tinatanong ko lang naman. 'Di ba? Tinatanong ko lang, ano ba yung nagiging basihan nyo pagdating sa mga ganyan? Na maibigay yung 100% yung trust sa ganyan. Paki-comment sa baba. Yung mga naniniwala ano ba yung naging batayan nyo? Dahil kinwento ng lolo nyo? or nasaksihan nyo talaga na paki-comment sa baba. Yung mga naniniwala Noong una raw wala namang balak si Mario na ipabungkal ang gintong sinasabi ni Renz, pero nang may inalok daw si Renz na tila nagpabago sa kanyang isip, dito na raw siya unti-unting kumagat sa matatamis na salita ng albularyo. Ang sabi niya, meron nga raw siyang alagang laman lupa na pwedeng kausapin yung bantay ng treasure dito sa likod ng bahay. Ang pakiusap lang daw ng bantay, ipagawa namin yung simbahan, ibibigay daw sa amin yung treasure. Pero matapos na mag-abot ni Mario ng pera kay Renz para sa pagpapagawa ng simbahan, aba, tila ba mas humaba pa ang proseso para makuha ang kanilang ginto? Nasarapan. Wala nalaman na nung albularyo na madali kang bumigay eh.
Try muna ng mga ganyang kalalim siguro, tapos doon daw susunugin yung mga pera. Kailangan daw yung mahalagang bagay sa amin ang susunugin. Wala na po akong hihigit pa sa pera. Ayun, sabi niya. Yon ang kailangan nating sunugin. Naglabas kami ng 160,000, ibinalot niya doon sa puting face towel. Tapos, nung nakabalot na, pinakuha ko ng gasolina. Nung pagbalik Nung pinakuha ka ng gasolina, kinuha na yung pera, towel na lang yun ko, nandun. inilagay na doon, binuhusan ng gasolina, saka sinindihan. Kaya hindi rin ako sigurado kung sinunog talaga o hindi. Ayon pa raw kay Renz, dahil madulas daw ang ginto sa dami ng putik na nakabalot dito. Ang abo daw galing sa sinunog na pera ang gagamitin ng mga alagang lamang lupa ni Renz para mawala ang dulas nito at mahango ang ginto. Ayos, ah. Pero itong si Renz, Pero bakit naniniwala doon? No? Parang napaka-absurd nun. Kung may pera ka, let's say may pera ka na 100 plus thousand, ba't di ka na bumili ng metal detector? At tingnan mo dyan kung meron dyan sa ano. bukod sa heavyweight ang mga alagang laman lupa, may ka-mining in tandem din pala. February 2022, ipinakilala ni Renz kay Mario ang kapwa niyang albularyo na si alias Francis. Si Francis, mas makapangyarihan at mas matinik pa raw sa kanya. Sa una nilang pagkikita, diretsahan daw sinabi ni Francis kay Mario na may masamang mangyayari sa kanya at kanyang pamilya. Pinatalikod ako, tumalikod ka nga. Tingnan ko yung likod mo. Ako. Sayang yung mga pinaghihirapan natin. Ilang linggo ko na lang mayroon na kang kukuha sa'yo. Tinakot. Oh, para makontra yon kailangan bayaran. Dito na siya inoferan ng albularyo ng iba't ibang anik-anik na magpoprotekta raw sa kanila. Una na rito ang panyo. Doon niya kami pinabili ng panyo na sinulatan nila ng Latin. Isa sa mga modus bebentahan ng mga suspect ang kanilang mga biktima ng panyulitong puti na ito. Ito raw ay parang magsisilbing anting-anting bilang proteksyon ng mga bibili o ng mga biktima para sa kanilang mga sarili. Binebentahan din daw ng mga suspect ang mga biktima ng litro-litrong tubig na hindi po bababa sa 100,000 piso ang halaga. Ibinubuhos ito sa mga lupa. At ito raw ang siyang magiging kapangyarihan para agad na makuha at mahukay ang mga ginto. Binebentahan din daw ng mga suspect ang kanilang mga biktima ng bote-botelyang mga pabangong gaya nito. Ang silbi, ito raw ang nagbibigay ng kapangyarihan sa espiritu at kaluluwa ng mga albularyo para maisakatuparan nila ng Ito yung kahit sobrang liit ng channel ko at sobrang liit ng reach ko, ito yung gusto kong ma-prevent eh. So just imagine mga kababayan ko, ang binibiktima nila yung mga mapipera. Dahil mapipera yan, mga edukadong tao yan eh. Hindi yan tanga. Pero laganap yung mga ganitong kabulshitan eh. Alam mong nakakapagpa-convince sa mga kawatan na to na gumawa ng ganyan. Yung putang inang paggalang sa paniniwala nyo! Diba? Igalang ang paniniwala. Tol! Igalang natin ang paniniwala nila, tol! Putang ina mo! Ang daming naluloko dahil dyan. Instead na makatulong ko kayo na magmulat sa kababayan natin dahil sa kaululan na to, di ba, hindi naman maniwala, hindi naman problema na maniwala dyan eh. Pero pag involved na ang pera, tandaan nyo, wala namang wala, lahat ng area ng pamumuhay natin, may manluloko lahat, hindi lang sa spiritual. Pero kung gagamitin nyo yung utak nyo, di ba? Kung gagamitin nyo yung utak nyo, anong gagawin ng engkanto or ng kapangyarihan sa pera? Bakit kailangan ng pera? Kung ang layunin niya na itumulong, di ba? Ano kung patuloy naman? Tol, igalang natin ang paniniwala! Tol! Tangina mo! Nakabwisit. ng tama ang paghukay ng mga ginto o gold bar na gaya po nito. Dahil sa takot, nagbigay daw si Mario ng milyong-milyong halaga para mabili ang nasabi ni Francis na mga kagamitan. Bukod sa pera, kinailangan din daw niyang patuloy na magpadala kay Francis para sa ginagawang paghukay ng ginto. Pinapadala raw ni Mario ang pera sa isang alias Edward.
Sabi nila, para hindi ka na pumupunta dito sa amin para magdala ng pera. Yung nakapangalan lang sa akin, Sobrang tanga naman nun. Minsan, hindi mo na alam. Totoo ba ito? Itong kwento na to? Di ba? Ano bang gagamitin sa paghukay niyan? Mga ano ba? Mga construction equipment ba? Ba't hindi niya man lang tinatanong para saan yung perang ipapadala sa paghuhukay? Ba't kailangan ng pera? na nakuha namin yung resibo, nasa 4.2 million. Kasama ang resibo sa unang pagkakataon, binuksan ni Mario ang hukay na lagusan daw ng ginto. Ang hukay na ginawa ng dalawa, umabot lang ng halos isang talampakan. At ang sinasabing ginto na may 4 million? mahiwagang matandang mga bantay, nowhere to be found. Nang hindi na makontak ni Mario sina Francis at Renz, dito na raw niya napagtanto na tila niloloko na siya ng dalawang manggagamot, kaya naman tinawagan na raw niya si Edward na siyang pinapadalhan niya ng pera. Tinanong ko, natuloy ba noong isang araw na ano po, meron kayong bibilin. Hindi ko naman sinasabi kung yung pabango na bibili kayo ng pabango. Meron kayong bibilin. Ay, hindi po kuya. Pagka po nagpadala kayo sa akin, iniaabot ko lang sa kanya. Wala kaming pinupuntahan. Ay, parang gumuho yung mundo ko noon nung sinabing gano'n ng bata. December 17, 2024, dumulog na si Mario sa CIDG para ireklamo ang nagpapanggap na albularyo/minero na sina Francis at Renz. Sa totoo lang, medyo matagal na talaga tayo hindi nakakarinig ng ganong kwento. But sa aming sa pagsasaliksik, meron pa na tayong mga kababayan na naniniwala na Kasi nga doon sa paniniwala kasi iyon. Sa paniniwala yan. Hindi, ngayon ko naiintindihan, no? I'm so sorry, magpa-public apology ako kung minsan nasasabihan kong bobo o ano. Yung pagsabi ko ng bobo o tanga, bugso lang ng damdamin ko yun. Dahil kung titingnan mo, katangahan talaga. Pero kung iintindihin mo to dahil sa paniniwala ito eh. 'Di ba? Yung hindi na masyadong nililimitahan ang sarili, yung parang all in lagi. Yung parang pag sinabing totoo yan o totoo yan, yung hindi man lang tayo nag-iisip. Kaya Sir Balong HQ, yung sabi kasi sa akin ni Sir Balong HQ, no? Patunayan mo munang peke bago mo sabihin peke. 'Di ba? Sabi sa akin, bigyan mo muna ako ng scientific explanation na peke yan. Sir, uunahin mo munang maniwala bago mag-imbestiga. Sila dapat ang gumagawa, magpapatunay niyan eh. Kung uunahin muna natin na maniwala tayo, abay, biktima na tayo bago tayo magising. Hindi naman siguro masama yung ginagawa ko na turuan kayo na magduda muna. Lalo na sa mga bagay na hindi mapapatunayan ng science. Yes, open naman ako. Para sabihin ko sa inyo, open naman ako. Baka malay mo, meron naman talagang superpower dito sa mundo na to. Meron sigurong may mga third eye dyan, merong ano. Open naman ako dyan. Isa rin ako sa naniniwala na meron talagang mga ganyan tao. Kaya lang ang sinasabi ko sa inyo, nasa sa inyo na rin ano, pero ang sinasabi ko sa inyo, magduda muna kayo. Mag-imbestiga muna kayo. Huwag auto paniwala. Ang putang ano, pagagalitan ako dito, ikaw kasi auto, ano ka na eh, parang hindi na daw ako naniniwala eh. Lahat na lang sa'yo hindi totoo. Abay, mas maganda na yon. Mas maganda na yon kung lahat sa'yo hindi totoo. Mas katanggap-tanggap na yon kaysa lahat sa'yo totoo. 'Di ba? Kaya kung may magde-demand ng proof, dapat ang magbibigay ng proof niyan yung nagdedeklara, hindi yung nagde-debunk. Well, some cases, pwedeng yung nagde-debunk ang magbibigay ng proof. Kung nag-claim din yung nagde-debunk na ito ay panluloko lamang. 'Di ba? Now, yung proof ba na nagde-debunk na yon, kailangan ba scientific yon? Minsan kahit common sense na lang ang gagamitin eh. Hindi naman literal na proof ang kailangan ibigay ng nagde-debunk eh. Yung common sense na lang nung nangyayari. So just imagine katulad nito, no, paano natin i-apply dito yung common sense ng nagde-debunk? Aanhin ng mga laman lupa yung pera. Saan gagastusin yon? 'Di ba? May bibilhin bang mamahaling sangkap na gusto ng mga laman lupa? Hindi mo na kailangan ng scientific dun eh.
Wala nang science behind doon na kailangan sabihin mo para i-convince yung tao na ito ay peke, na ito ay modus. Common sense na lang ang gagamitin mo. Ang magpo-provide ng mga tangible proof dyan, yung mga nagdedeklara dapat, na yan ay, hindi tayong mga nagde-debunk. Tayo nagde-debunk kasi, ang number one tool natin, common sense, logic. Di ba? Yun ang number one. Ano ba ang logic, mga kababayan ko? Ulitin natin uli. Ano ba yung sinasabing logic na yan? Ito yung reason behind. Sa lahat ng, yun dapat yung hahanapin natin. Di ba? Halimbawa, bakit ka nagsusuklay? Wala namang logic yun kung magsusuklay ka ng kalbo ka. Hindi pwede yun. Magtututbrush ka, bungal ka, wala kang ngipin. Hindi rin pwede yun. Diba? Ano pa ba yung mga walang logic? Magsuswimming ka sa sa basketball court, hindi rin pwede yun. Niloloko muna pag mga ganun yung mga pangyayari na mga walang logic. Niloloko na tayo nun. Katulad niyan, aanhin ng engkanto yung 4.2 million. Kayo naman, Kakakuha tayo ng mga gold bars. So kasawayang palad, hanggang ngayon wala silang na ibibigay na gold bars sa ating mga biktima. Agad-agad naming pinunton yung lugar nila at na-confirm na yung diniklarang gold bar na nga lang, na yun, red flag na yun eh. Dahil kung common sense ang gagamitin mo, kung may gold bar doon sa mo, paano nalaman agad na may gold bar doon? Dahil sinabi ng engkanto? Doon pa nga lang, medyo magduda ka na dapat eh. Dapat hinanapan mo na siya ng proof. Anong proof na may nag-i-exist na engkanto dyan na nagsabi na may gold bar yan? Pakita nyo muna sa akin. Pag wala siya makita na tangible na proof na yung dinideklara niya, debunk na yun. Di ba? Not necessarily na debunker lagi ang magbibigay ng ebidensya. namin na nakatira pa rin sila sa bayang iyon. January 21, 2025, dalawang magkaiwalay na entrapment operation ang isinagawa ng CIDG, Nueva Ecija PFU, para tuluyan ng mahuli sina Francis at Renz. 9:30 ng umaga, unang nakipagkita si Mario kasama ang mga kapulisan kay Francis. Makikita sa video ang pagpasok ni Francis sa sasakyan. Maya-maya pa, Paano sila nagkita? Nueva Ecija Nakatira pa rin sila sa bayang iyon. Gold bars sa ating mga biktima. Agad-agad naming pinunton yung lugar nila at na-confirm namin na nakatira pa rin sila sa bayang iyon. January 21, 2020. Nueva Ecija, no? Kasi dyan probinsya yan, di ba? Parang may mga bukid-bukid dyan, no? 25, dalawang magkaiwalay na entrapment operation ang isinagawa ng CIDG, Nueva Ecija PFU, para tuluyan ng mahuli sina Francis at Renz. 9:30 ng umaga, unang nakipagkita si Mario kasama ang mga kapulisan kay Francis. Makikita sa video ang pagpasok ni Francis sa sasakyan. Maya-maya pa, nagkaabutan na ng pera sa Wala na siyang, basta pera, Gales no? para tuluyan ng mahuli si Francis. Francis, wala ka nang maloloko ng iyong ginto scheme. Bakit kung mga pulis kami? Mga pulis kami, gagalaw. 2:30 naman ng tanghali, nakipagkita na rin si Mario kasama ang mga kapulisan sa walang kaalam-alam na si Renz. Tulad ni Francis, nang magkaabutan na ng pera, Renz, wala ka nang kawala. Mga kuya, ginto na naging tanso pa. Dahil diyan, hindi ginto kundi bakal na rehas na po ang hihimasin nyo. Dinala agad sa custodial facility ng CIDG Nueva Ecija PFU ang dalawa. Wala na, yung pera, wala na, no? Nagastos na yun. Kahit pa ipakulong mo tong mga to, maibabalik kaya yung pera? January 30, ilang araw matapos ang entrapment operation, binalikan ng resibo ang dalawang lalaki. Pero hindi na raw muna sila magbibigay ng kanilang pakayag. Nakakarap sina Francis at Renz sa kasong estafa. January 31, nakapagpiyansa sina Francis at Renz at nakauwi na sa kanilang pamilya. Patuloy pa rin gugulong ang Siyempre, may pera, magpapiansa yan, di ba? May pera, Di ba? Naka 13 million, Mani na lang yung piyansa. Magkano ba ang piyansa niyan? para sa hinaharap nilang kaso.
Pero makalipas ang isang araw, ibinalita ng Nueva Ecija PNP sa resibo na nasawi ang isa sa mga suspect na si Francis. Sa kabila ng malaking halaga na nawala sa kanya, nagpapasalamat pa rin si Mario sa mga leksyon na dala ng kanyang naranasan. Sa pinansyal, baon kami sa utang ngayon. Binigyan na tayo ng kagandahan ng buhay ng Panginoon Diyos. Oo na naghangad ka pa ng masigit pa. Yun yung aral na nakuha ko dyan. Paalala naman, Greediness din, ano? Sometimes, no? Hindi, dito kasi sa mundo na to, hindi mo rin masisi eh. Minsan, kung gusto mong malaki ang, malaki ang reward, kailangan malaki din ang risk na pasukin mo. Kaya lang yung risk na papasukin mo, 50-50 yun eh. Di ba? Kung magiging successful ka o hindi. Pero kung hindi ka naman magti-take ng risk, hindi gaganda ang buhay mo, di ba? Nasa din eh. Nasa faith mo din siguro. Faith na yung kapalaran. 'Di ba? ng mga otoridad, Maging mapagmatyag, maingat, at kailangan po kakilala natin personal yung mga katransaksyon natin. Yung pera Minsan nga kahit kakilala mo ng personal eh. 'Di ba? Minsan nga kamag-anak mo pa eh. po na nakukuha sa ating mga kababayan, ito po ay pinaghihirapan nila. Kami po ay nakikiusap na lumaban tayo ng patas at magtrabaho tayo. sadyang Correct. sisilaw ang pangako ng higit na kayamanan pero kailangan ng iba yung ingat sa mga nagbibitiw ng tila hindi na makatotohanan ng mga salita. Oras na manlinlang at pagsama. Kasi ang balakid diyan, hindi. Paano mo masasabing hindi makatotohanan ng salita? Paano kung igagala nga yung paniniwala? 'Di ba? Masasagasaan mo na yun. Kaya sometimes kailangan talaga may magsalita eh. Sa totoo lang, kapag sinabi kong may kabulshitan na ganyan, dapat yung mga legit hindi dapat masasaktan sa akin eh. Kung alam nyo legit kayo. 'Di ba? Yun. Hindi na lang daw igalang ang paniniwala. Anong gagawin na? Igagalang hanggang sa maraming mabiktima? Samantala ng tiwalang ibinigay, kikilos sa mga alagad ng batas para mapanagot ang mga bubul sa umano sa perang pinagpawisan at pinaghirapan. Wala na, hindi nyo na mahabol yung isa. Nagpakak na yung isa eh. Diba? Anyway, mga kababayan ko, so sana may natutunan tayo dito sa episode na to. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.